at walang maihahatid na mabuti sa ating bansa. Itong pamilya na to, itong mga Marcos na to, talagang hindi na dapat mabigyan ng kahit anumang pwesto sa pamahalaan dahil pagka nasingkot ho nila, natikman ho nila ang kapangyarihan, talagang napapraning at hindi ho natin malaman kung nasa tamang katinoan. Maraming salamat, Ma'am Arisa Yen. Sir JD The Good Book. Alam ko, Sir Jobert The Good Book, alam ko kung nandito ka, sama-sama tayong makikibaka pa rin dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito kay Ma'am Risa Isagunde. Ma'am Risa Isagunde, maraming salamat to. Sir Herbiscal, dito kay Pitots, maraming salamat sa pagsuporta ha. Mega love shoutout. Mama Mary Fukuhori, maraming salamat to. Ma'am Ariza Yen, maraming salamat. Maraming salamat din ho dito kay Michael Jan Akaling. Sir Michael Jan Akaling, hindi po kayo na formal na shoutout pero mega love shoutout. Hindi pa ho kasi natin na itong mga to Hindi pa ho natin na pasalamatan yung kanilang komento, makikita niyo sa screen. Anyway, maraming salamat to kasi napakarami ho natin tinatalakay ngayong mga panahon na to. Kaya hindi ko na naipa-flash yung pangalan niyo sa screen. Maraming salamat. Mega love shoutout sa atin. Umpisa na ho natin to dito sa interview nitong si Amy Marcos Manggagamit. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. Mo problema ako, medyo hindi na raw tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. Sabihin mo yan sa kapatid mo, huwag mo sabihin sa sambayan ng Pilipino. Kasi kung kami lang naman, wala naman kami magagawa sa mga kabaliwan ng kapatid mo. Nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi ako maniwala Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman si Presidente Duterte. Yang awa na yan, ipunin mo lahat yan. Kakailanganin mo yan kay Sandro, kay Lisa, kay Marcos, sa sarili mo, sa buong pamilya nyo. Kakailanganin nyo yan. Dahil mismong lugar nyo, dyan sa Ilocos Norte, sinusuka na yung apelido nyo at diring-diri sila sa mga pinaggagawa nyo. Yang awa na yan. Huwag yung ibigay yan kay Tatay Digong. Marami kami. Sapat na ang awa ng sambayan ng Pilipino dito kay Tatay Diggs. Yung awa nyo na yan, hindi namin kailangan yan. Hindi kailangan ng mga Duterte yan. Hindi kailangan ni VP Sara, ni Kitty, ni Ma'am Hanilet. Hindi kailangan yan ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Wala kaming pakialam sa awa mo, Amy Marcos. Itabi mo lahat yan, ipunin mo sa garapon. Pag dumating yung punto na kailangan mong ibuhos yung awa na yan, kailangan mo yan sa kapatid mo. Sabihin ko sa iyo, Amy Marcos, kailangan mo yan. Kailangan mo. Umiikot ang mundo, Amy. Alam mo yan kung paano umiikot ang mundo dyan sa pamilya nyo. Nung panahon ng tatay mo makapangyarihan, bigla kayong kinatapon sa Hawaii. At this time, sabihin ko sa iyo, Amy Marcos, hindi namin ipapanalangin na itapon kayo kung saan paman. Tandaan mo yan. Hindi namin ipapanalangin na itapon kayo sa nararamdaman na sambayan ng Pilipino na to. Sa tingin nyo ho ba na naisin natin na itapon sila sa kung saan pa man sa ibang bansa para pagbayaran yung ginawa na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa tingin nyo ho ba pahihintulutan natin makalabas ng bansa yung mga Marcos na yan? Sa tingin nyo ho ba mga kababayan? Sa galit na nararamdaman natin na to? At sigurado tayo kung ang galit natin na to ay ganito, kumusta naman yung mga kababayan natin taga Davao? Sa tingin nyo ba paliliparin namin yung eroplano? Hindi namin paliliparin ng eroplano. Kahit si Torre pa ang piloto, hindi yan lilipad sigurado. Tandaan mo yan, Amy Marcos. Yan ang paghandaan mo. Huwag mong kaawaan ng matanda. Nandun siya, nakarelax na siya doon. Sinasalubong siya ng napakaraming OFW. Huwag mong kaawaan si Tatay Digong. Marami nagmamahal sa kanya. So what is your reaction coming to that pagka-arrest? As a friend. As a friend, Well, ang akin kasi, Pakishare ho nito pakishare kay Amy Marcos. Mag-comment ho kayo sa baba kasi kung diskumpiyado siya sa sinasabi ko, at least makita niya sa comment section
kung ano nga ba nararamdaman ng sambayan ng Pilipino. Ilabas nyo na lang ho sa loobin nyo, pero wag nyo na sagutin yung mga trolls na yan. Kasi wala naman nung ano dyan eh. Wala naman kung mapapala sa mga ano na yan, sa mga bayaran na yan. Hindi na tayo natuto. Hmm. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na Scripted tayo talaga. natuto. Etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na. Literal, yung ina mo eh. Di ba? Totoo. Si Imelda Marcos, di ba? Di ba? Alam niyo ibig ko sabihin. Totoo naman, di ba? Si Imelda Marcos eh isang, di ba? Tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pumumulitika? Masenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. Ano na lang, pagkakadakip na lang ni Tatay Digong, talagang gusto nyo pang squeeze yung publicity nyo para sa inyong kandidatura. Mga na kayo. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Awang-awa talaga ako. Naawa ako sa tatay ko noong 1986. Inang tatay na yan, oh. Buto na lang tatay mo. Wala. Naawa ako kay Jose Rizal. Binaril siya dahil sa pakikipaglaban sa kalayaan ng Pilipinas. Tatay mo, puro na lang tatay mo. Tatay mo. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na pangulo. Brad, yung tatay mo. Kung buhay lang tatay mo, magsasama-sama kayong sisingilin namin na sambahin ng Pilipino. Tatay mo. Pero kay GMA, Oh, gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. grabe no, kauna-unahang ito ha, gusto kong mag-sink in sa utak ng mga kasama natin taga Davao, taga Mindanao, mga Bisaya. Unang presidenteng galing sa Mindanao. Unang presidenteng Bisaya, unang presidenteng ramdam kung anong pinagdadaanan ng mga nasa ilalim. Ha? Diba? Nasa southern part ng Pilipinas. Ha? Kasi itong mga taga-norte na to, itong mga merong saltik na to, eh, di ba? Ganon hong ginawa nila dyan sa mga kababayan nating taga-south. Unang presidenteng nagbibisaya, marunong magbisaya, marunong alam naramdaman ang hirap ng mga taga Mindanao. Nakita, nasaksihan kung anong struggle ang pinagdadaanan ng mga tao doon. Unang presidente na nanggaling sa Mindanao. Hiniram ng sambayan ng Pilipino itong mama na to sa Davao. Gusto kong mag-sink in sa utak ng ating mga kababayan. At unang presidente ng Pilipinas na nagkaroon ng kaso at lilitisin sa ibang bansa. Di ho ba nakakahiya? Putin merong ganyang kaso. Netanyahu merong ganyang kaso. Natanggal, umalis, pinalitan itong si Netanyahu. Sinuko ba siya ng Israel? Literal, araw-araw ho. Hindi ho libo ha. Hindi 20,000 ang nagugurgor doon sa issue ng mga Israelites at Palestinians. Hindi ho 10,000, 20,000. Hindi ho! 100,000! Pero sinuko ho ba nila ang kanilang prime minister nung napalitan siya? O pinalitan siya? Sinuko ba siya? Tokwa. Yung mga kababayan nating nasa death row sa ibang bansa, di natin alam paano liligtas. Yung presidente na nagligtas sa atin sa loob ng 6 na taon sa kamandag ng droga at kriminalidad, isinuko ho ng administrasyon ng ganun-ganun na lamang. Nag-provide pa ng jet fighter na antag eroplano para ma-expedite ang pagpapadala sa kanya sa Netherlands. Inang yan. Paulit-ulit na lang. Yan o kasi dahilan kung bakit ayaw muna natin gumawa ng video. Yung iba dyan siguro nasisikmura nila ito. Para sa kanila, content lang yan. Wala tayong magagawa.
Hindi naman ho talaga ano yan eh. Malalaman nyo naman ho eh. Pero meron naman ho talaga dyan na kailangan ho nilang magsalita. Tayo, dito kay Tatay Digong, si BP, oo, kailangan ho natin siyang suportahan, protektahan. Pero alam ho kasi natin, sa napakahabang panahon, ang tinatarget ho talaga si Tatay Digong. Si Tatay Digong ang matagal ng pinagbabantaan dyan sa ICC, kukulong. Si BP wala pa ho siyang ganun. Ang dapat nating talaga ngayong mga panahon na to na protektahan, si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tama rin naman protektahan natin si BP Sara. Pero si BP Sara ho, kung dito sa dalawa na to, si BP Sara mas kaya niya sarili niya. Tatay Digong nga, nahihirapan na tumayo di ba? Tayo. May Hirap. plano kayong bisitahin si Presidente. Tignan natin kasi mukhang wala namang pinapapasok. Ang akin lang, So walang pinapapasok. Yung mga ordinaryong Pilipino nga gusto magliparan papunta doon kahit di sila makapasok basta nakapunta sila doon masaya sila. Ikaw, tingnan natin, alam pinapapasok. Di ka talaga papapasukin doon. Kaya baka magkalat ka lang doon. Baka kung ano na naman kamanggahan ang gawin mo sa loob ng Netherlands. Baka makita ka pa lang, tabas pa lang ng baba mo. Ito yung manggagamit sa Pilipinas. Huwag mong papasukin yan. Baka kung ano na naman panggagamit ang gawin yan. emotionally, talagang awang-awa ako sobra. Ano initial reaction mo? Did you cry? Sorry. Naiyak ka ba? Well, nagulat ako. Nandun ako papunta ako sa Palumpo na nabalitaan ko na hininto. Stop it. Oo. Awang-awa nga ako. Paano hindi ko nalaman? Kasi matanda na, di ba? Parang sa tatay ko, nung nangyari, Nako. hindi nakakaawa. Tatay mo. From Shema or to text? Text, mga news. Kayo, mga media. Anong panawagan mo sa Malacanang? Ano nakakatawa doon? Sa kapantanga. Ma'am, ano na yung masasabi mo? Oo, Wala kita kang dyan. actual na warrant of arrest na isinad. Di ba ako makapag-comment? Di ba ako nauwi sa Manila para malaman ng facts? Ang akin lang talagang hindi ako makapaniwala at awang-awa talaga ako at parang nagre-replay sa utak ko yung nangyari sa ibang Pangulo. Pero sabi, you are against Gwenda Wilma. Related. Hindi ko alam. Yun lang nabasa natin. Gusto ko makita. Yung warrant of arrest. Meron pinadala sa akin pero hindi ko alam kung authentic o hindi. Ano? Pinawaran? Si Ring, I don't know. I'm not sure if it's real. Alam mo naman mga fake news ngayon. So ayoko mag-comment until such time as I'm able to be updated on the actual situation. Ayun na nga mga kababayan, hanggang doon lang ho itong anong tawag dito, itong interview nitong si Manggagamit, no. Gusto na naman hong umisa, gusto na naman hong gamitin itong sitwasyon ni Tatay Digong para sa kanyang political advantage sa pangangampanya niya. Kailangan sumakay, sumausaw nitong si Amy Marcos sa mga kaganapan, sa mga nangyayari na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung mga video na hindi ho natin napasadahan noong panahon na actually yung nung tipong nakikipagtalo itong si Ma'am Hanilet, yung kay noong si Torres sinasagot itong si Tatay Digong. Di pa ho natin kayang gawan ng reaction video yun. Sa totoo lang, di ko pa ho kayang gawan ng reaction video, yung tipong kumukulo ho dugo natin pag napapanood natin. Siguro kayo din. Kung di nyo ho ba napapansin at wala pa ho tayong reaction doon sa mga nangyari na yun, di pa ho natin baka kung ano masabi natin kay Torre, bigla ho tayong hanapin. Mahirap na kailangan ano rin, kumbaga, ano na yun, yung tipong tansyahin natin, baka kasi sa bagay makukuha naman sa editing yan. Sige, gawin natin ng pagkatapos nito, babanatan natin lahat nung nangyari nung huli, papadala na sa Netherlands itong si Tatay Digong. Nung nandun na sila sa Villamor Air Base nung nakikipagtalo itong si Salvador Miljardea, di ba? Bilibu ako doon sa mamanin. Sobrang bilibu tayo doon. Ito, pakinggan nun natin itong si Sir Jason sa. Opisyal sa gobyerno na tayo kumalas na yan at tayo may umiiral na batas. Katunayan, may mga nasangkot sa kaso ng kinukomplain nilang droga ang nakakulong na, mga pulis na nakakulong na sa mga bilangguan natin. Pangalawa, imposibleng hindi alam ni Ferdinand Romualdez Marcos itong planong paghuling ito
However, spurious the documents are kasi ang nagpatupad ay ang Philippine Transnational Crime Office under the Office of the President. In other words, hindi gagalaw yan ng walang bindisyon mula kay Bonget, mula kay Ferdinand Romualdez Marcos. So, suspect ang lahat ng galaw. Pangalawa, ito ay ako nga sa tingin ko lang, Admar, para sa akin, kung sino man itong mga opisyal ng pulis natin, whether it is Marbil, the birthday celebrant, si Torre, at iba pang mga opisyal na nagpunta rin sa airport, sila ay pwedeng kasuhan ng treason sapagkat ito ay pagtataksil sa bayan. Ipinagkakanino mo ang isang Pilipino sa mga dayuhan na wala namang kinalaman sa ating pamahalaan na MJ. Sir, anong comment mo dito sa post ni former Foreign Affairs Undersecretary at naging spokesperson din ito ni former President Duterte? Tinutukoy ko po ay si Sir Ernie Abella. Sabi niya, and I quote, "To surrender a citizen to ICC is an open admission that our own justice system is incapable. This does not bode well for the nation. It sends a negative signal that it is incapable, dependent, has little control over its own system, and it weakens investor confidence." Sir. Yes, Kawawa yung mga nasa Supreme Court, no, yung ating justice system dito. Ganun ho. Di ba? Sabi siguro nito si Marcos Jr., pinag-uusapan yung issue ng PhilHealth. Ngayon, papabuhin ko kayo sa international community. Papahiya ko ang ating justice system dito. yun nga ang sinasabi ko na dahil sa ginagawa ito nila Marbil, nila Torre at mga alipores nila, no? Itong mga sa akin kasi parang kadimunuhan ito eh. Kasi ito yung kataksilan sapagkat sinasabi mo sa buong mundo walang kwenta yung gobyerno namin dito, kaya kami sumusunod sa dikta ng mga dayuhang gobyerno na hindi naman kami kasali dyan sa organisasyon na yan. Nakakahiya sa totoo lang because this is an open admission by our government, no? Under President Ferdinand Romualdez Marcos, that our government is inutil, no? Short of being stupid, no? For allowing foreign entities to meddle into the internal operation of our government, especially sa ating pong justice system. Tama si Secretary Abel doon sa sinabi niya eh. Talagang kahiya-hiya na para mong inaamin na wala kasi kami kwentang tao eh. Kahit birthday ko ngayon, wala kami kwentang tao. Parang sinasabi ni Ito, Kasi sinusurrender mo yung karapatan mo na bigyan ng proteksyon. Nagpapakamatay nga tayo kapag ka mayroong nakukulong na OFW at Filipino expat sa ibang bansa eh. Ito, nasa loob ng bansa natin, binibigay natin na sinusurrender natin. Anong klaseng katarantaduhan yun? Sakit, no? Opo. Sir Jay, mayong hapon si Admar to. Sa tingin mo, bakit binibigyan nila ng bigat itong ICC at hindi yung magsampa na lang sila ng kaso laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kagaya po ng ginawa sa nakalipas laban kina dating Presidente Erap Estrada, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kinasuhan nila, naharap din sa nakulong din sila at kalaunan ay napawalang sala. Opo. Katunayan, meron nang isinampa si Torre, di ba? Yung hepe ng CIDG. Lamang, nakakatawa, sapagkat pinagtatawanan siya, mismo mga investigador ng DOJ sa pangunguna ni NBI Director Jaime Santiago. Kasi nga, walang basis eh. Ngayon, kasi nga, itong simpleng pakikipagkunsaba ng nililipit. Ngayon, ito pang masama eh. May sakit yung presidente. Si Presidente Duterte. Kailangan niya ng medical attention. They denied him for the longest time since morning ng kanyang doktor.
Inipit pa ng gusto dun sa gate yung doktor. Pangalawa, meron siyang schedule for medical examinations tomorrow dyan sa Cardinal Santos. Ngayon, the guy is a sick man. 80 years old na yan eh. Ang dami ng pagdaanan yan. Ngayon, kung kaya ko sinasabing kademonyuhan, kasi demonyo lang nakamaisip ng ganun eh. Kasi tayo, pagka sumakit lang ang tiyan, dinadala natin sa doktor, di ba? Unang-una, insulin dependent yung tao. Kaya marami talaga dito kung mauwi lang kayo sa buong Davao Region ngayon, talagang nagpupuyos ang damdamin ng mga Davaoenyo at galit na galit, sinunog na yung mga litrato ni Bongbong Marcos. Talagang galit sila sa pangyayaring ito. Dahil saan ka nakakita? Ha? Yung hinuli nila on a digital warrant of arrest na pinagpo tao, talaga magagalit ka eh. Saan ka nakakita ng warrant of arrest binasa magmula sa cellphone? Gago lang ang gumagawa ng ganun eh. Tarantado at kalahati ang gumagawa ng pasensya na kayo kung ganyan ako magsalita ngayon kasi cannot pardon the fact that these are officers of the Philippine National Police. Ang tagal nila unless hindi sila pagkatunay ng mga pulis. No? Kasi simple lang eh. Pag nag-serve ka ng warrant of arrest, original ang dala mo. Ipapakita mo yan sa akusado at sa abogado, alam mo sa ganun, malinaw nila kung totoo nga ba yung warrant of arrest. In this particular case, nakita naman ninyo sa lahat ng video, binabasa ni Nicolas Torre mula sa kanyang cellphone, no? Hindi ko alam kung 7260 ba yung model ng kanyang cellphone na Nokia. Yung allegedly warrant of arrest, kahit na yung taga-presidential transnational, yung pinapakita niya, photocopy of the alleged transmitted warrant of arrest, walang original copy. Kaya lahat ng kung nag-aral ka ng batas o abogado ka, kahit pulpul ka pang abogado, no, matatawa ka sa ginagawa nila eh. Admar. Opo. Meron pong Instagram post itong si Kitty Duterte, anak ni President Rodrigo Duterte, and at the same time, itong dating NICA chief na si retired Police General Alex Paul Monteagudo. At basahin ko lang itong naging caption ni Kitty Duterte. Sabi dito, "They are denying my dad the proper health care he needs. They are keeping him confined here and not allowing us to bring him to the hospital. He is getting weaker by the minute." Pinapakita dito sa larawan na ito ang si President Rodrigo Duterte na nakahiga, no? Natutulog, nagre-rest sa parang sofa lang ito, no? And sa post naman ni retired General Alex Paul Monteagudo, sabi dito, "FPRRD is not feeling well. His sugar level continue to rise. He needs to be hospitalized, but the PNP refused to bring him to a hospital. He is made to sleep in a couch and chairs inside the Air Force lounge." Ito, larawan naka... Ito mga kababayan, kakapasok lang Kakapasok lang ho nito. Nagsalita na rin ho itong si dating Senator Manny Villar, no? Kaugnay dito sa pagdala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito, sabi nitong si Manny Villar, "It was my hope that that former President Rodrigo Duterte would have the opportunity to defend himself in our courts under the protection of our country's rule of law. I spent years protecting Filipinos overseas when they were charged abroad. That is why it was painful to see a very good friend, a former president who dedicated himself to public service, a Filipino citizen, being taken and charged by a foreign entity.
but he is now in the custody of the International Criminal Court. I am certain that as lawyer himself, former President Rodrigo will avail himself of all legal remedies in order to defend himself before the ICC. That I trust that the ICC conduct fair judicial proceeding protecting the rights of the defendants. My prayers are with him. Maraming salamat former Senator Manny Villar, no? Naging Senate President ba to o Speaker, no? Maraming salamat. Saludo. Kahit yung anak mo nasa alyansa ng mga mambubudol. Salamat pa rin. Tuloy. Oxygen atin, hindi tayo nagkakamali dito. Forward na natin to. Ano bang klaseng puso kaluluwa meron itong mga ano ba may sa demonyo na ba tayo sa mga namumuno sa PNP? Alam mo, sabi ko nga, yun lang sumakit ang tiyan mo. Nauutot ka lang, hindi ka mautot, nababalisa na yung kasama mo sa bahay. Kahit na nga yung, kunwari, pasahero ka lang sa jeep, may nakita kang nag-aalong tuhit. You will be concerned eh. But this guy, whose name is Nicolas Torre, no? Ewan ko anong klaseng sungay meron ito, no? Para hindi niya maunawaan na unfortunate matter sa kuto-batubit ng mamang ito, no? I don't know, hindi ko ma-describe kung anong klaseng kaluluwa meron itong mamang ito, no? Para hindi niya maunawaan na yung may sakit, kailangan niya ng immediate medical attention. Sabi ko nga kaninang umaga pa, pagkuha nila sa airport, dapat yung doktor, yung medical team ni President Duterte, hindi pinayagan. Bukod sa hindi pinayagan, ilang oras pa silang pinengga doon sa gate ng Villamor Air Base. No? Pagkatapos, anong tawag nito? Ewan ko lang kung baka naman nananodya, hindi natin alam, no? I hope not, no? Kasi, alam mo, magiging civilian ka rin sa next 364 days. At pag naging civilian na itong si Marcos Jr., nako. Wala ka ng PSG nun, di ba? Hindi, kasi pagkatapos na, meron pa palang matitira. Meron palang designated na security sa mga former president. Okay. Ingat ka dun sa mga yun, ha? Baka DDS yung mga yan, di mo alam. Mr. Torre, I hope hindi mo butasin ang ganitong pang-aapi, pang-aaba, pang-gigipit, no? Katulad ng ginagawa mo sa kapwa mo, no? Huwag na yung ex-president, yung kapwa mo na lang tao, kung iniisip mong tao ka. No? Kasi gawain ng animal yan eh. Opo, sir, ang kampanya po ng administrasyon ng eleksyon ay isang katagalan. Pagkakaisa. Ito pong nangyayari ngayon ay nagdudulot ng pagkakaisa. Ganyan yung binabalik-balik niya ng eleksyon eh. I hope MJ, wag mo lang palalain ang sitwasyon, no? Kasi ang Pilipino naman po napagpasensya yan. Kasi nga nananawagan si former President Duterte at yung mga kapwa niya leader sa kanilang grupo na maging mahinahon. Pero alam mo, may hangganan yung pasensya ng tao. This is already an affront to the citizens of the Philippines. Itong pag-surrender natin ng ating kasarinlan, no, our sovereignty, binabanggit kanina ni Professor Ana na ka-sovereignty, no? Yung kasarinlan, we are abandoning it, we are anong tawag nito? Parang sinusurrender natin yung kasarinlan na pinaglaban ng ating mga ninuno. Magmula kay Lapu-Lapu hanggang sa kauli-ulihang patak ng dugo ni Ejok, no? Ni Edgar Robson. Opo, sir. Siyempre, ang mga tao ngayon,
kalmado pa. Pero pagka pinilit nila at saka talagang hindi nila tinugunan ng maayos, yun na lang kanina. Nakikiusap yung mga abogado, no, sila Attorney Turion, dahil magsasampa sila ng mandamus dyan sa Supreme Court. So, pinahinggan na naman sila doon. Yung, kung ano yung itsura ng ginawa nila doon sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao. Inuulit na naman dito yung trademark na Tore, no? Yung trademark Diwata Seeds, no? Inuulit nila. I just hope the people of Metro Manila and Luzon will be as, hindi sila, sana ganun sila kapasensyoso tulad ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kung hindi, magiging madugo ito. Kasi, remember, marami ang kababayan natin na biktima ng mga droga. Na ang nakipasalamat nila na nawala yan for 6 years, no? At muli lang bumalik na naupo nga si President Marcos. Sana maging may nahon pa ang mamamayan hanggang sa lumilipas sa magdamag. Pero yung nababahala lang ako doon sa at hindi ko nang masisisi si Mr. Swerte kanina, yung sinabi niya mas mabuti ba barilin niyo lang ako kaysa pilitin niya ko sumakay dyan sa Learjet na nakaparada ngayon sa may Villamor Airways na inerkila, hindi natin alam kung kanino maka-Learjet ni Spirit ng Balusos yan, no? Kasi wala namang nakalagay dyan kung sino may-ari ng jet na yan na umano'y pagsasakyan kay former President Duterte patungo sa The Hague. Alam mo, kaya sila nagiging nabibisto sa kalokohan nila. Kasi hanggang ngayon, mismong website ng ICC, walang warrant of arrest na naka-issue. Kaya hanggang ngayon, questionable. Hindi nila may pakitang original. Because we don't do that, no? Kahit sa parte ng mundo, kapag kami inuhuli ka may warrant of arrest, original na warrant of arrest ang dala mo. Hindi yung digital na parang ginawa lang ang Trillanes. Di ba? Naalala niyo yung Excel ni Senator Trillanes yung sa Bank of the Philippine Islands, di ba? Ito walang pinagkagayo eh. Tingnan nyo pati strokes nung kunyari nakapirma, halos mga parang strokes. Kaya notorious pa naman ito si Torre at saka itong chief of police din sa Davao City ngayon, nahilig mag-manufacture ng mga faking warrant. No, kaya hindi umaalis na mag-isip ang mga tao na baka faking nga itong dala-dala o binabasa kunyari ni Torre. Opo. Sir Jay, basahin ko lang po itong statement ng tagapagsalita ng Supreme Court matapos nga po maghain ng petisyon ng kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kanina through Attorney Israelito Torion. Basahin ko lang yung statement, no, Sir Jay. Well, Secretary, as CEO, because ano yun that's short of habeas corpus na teka muna, hindi po pwede yan. Kaya nga urgent yung motion na isinampay dahil hindi mo alam mo, Admar parang pareho naman tayong nakapag-aral ng elementary high school at college. Hindi ko maunawaan ang tawag nito, kung bakit ginagawa ito nila Torre. No, alam nila. Because they have been officers of the PNP from noong March 17, 2019, kung saan take effect ang ating pagkalas sa Rome Statute na siyang nagtatag sa International Criminal Court. In other words, hindi na tayo membro dyan, hindi na tayo nagbabayad. Alam mo ba kung magkano binabayad natin dyan taon-taon dati, Adman? $25 million para pang sweldo. Ngayon,
unang-una, I don't think even for a minute na gagawin niya ng ICC knowing na may statement ang President of the United States releasing their assets, including their monies, and the warning na huwag nilang galawin ng Amerika at mga kaalyado nito dyan sa panggigipit ng ICC. So, yan, isa pang I don't know, unless of course na kompromiso ito sila Marvin at saka si anong pangalan nito, si Torre, na gawin ito in exchange of, no? Kung ano man yung, kasi imposibleng gawin yan nila ng ganun-ganun na lang eh. Knowing their background, no? Especially Torre, who has been declared persona non grata in Samar dahil sa pamumulitika. So, I don't know, ayokong isipin na ginawa itong utos sa kanya na gawin mo yan sa birthday mo, pag nagawa mo, pagkatapos ni Marbil bilang PNP chief, ikaw ang gagawin namin PNP chief at hindi na si Nartates, hindi na si General Nartates. Hindi ko alam kung ganyan na ang ating kabayaran niya, no? Or meron perang pinag-uusapan dahil hindi naman pwede nga gumalaw yan ng walang quid pro quo kung tawagin nila, no? Ayaw ko mag-isip ng masama kina Marvin at saka kay Torre. At doon sa mga, kita mo nga yung dating spokesman na babae, ang pangalan nun, Jean Fajardo. Opo. Di ba? Regional Director na Region K, anong ginagawa niya sa airport kanina? Tapos kinakausap siya ng matino ng Senador, Senator Bongo. Tinatalikuran niya, napakabaskal, di ba? Parang malidukado. Kakaya. Ano ba naman yung hindi ko sandali? Sabihin mo, sir, sorry sir, wala po akong alam dyan. Di ba? Hindi. Parang they don't even respect duly elected officers. Ako natutuwa lang, Admar, no, na doon sa balita kanina, dumating si Vice President Sara Duterte at nirarapat mo kung sino man yung nagtatagapayo sa kanya na huwag mo nang tumuloy sa anong tawag nito, sa Villamor, sapagkat may balita ako kanina na oras na pumunta roon si Sara, isasama rin siyang huliin ni Torre. No? Kaya napakapangit na pangitayin, kaya they have to secure the Vice President. Because imagine mo, lahat ng opisyal natin except for the number 2 are all in the States. Nasa labas ng bansa. Ang Presidente, ang Speaker, ang Senate President. Parehong wala sila lahat dito. Hindi ko alam kung nagkataon ba o sinadya nilang wala dito habang ginagawa itong drama na ito. Tama. Ngayon na nga mga kababayan, dito na ako tatapusin itong ating video na to. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Alam ko marami sa inyo dyan, mga kasama natin, hindi pa rin ho makapaniwala at hindi matanggap ang nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabilis ang update din ho pala tayo. Dininay ho yung petition para sa house arrest nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Tayo ay nalungkot nung nabasa natin yon dahil pag nagkataon, no, kumbaga, maiibsan yung paghihirap din itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil alam naman ho natin na isa ho siya sa mga kumbaga ginipit dahil sa pagiging malapit niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. Tuloy-tuloy lang ho tayo para sa AFP, sa PNP. Kumusta naman ho? Ano ho bang nararamdaman nyo ngayong mga panahon na to na yung nakipaglaban, nagmahal, nagpataas ng moral sa inyo, nagpaganda ng paningin sa inyo ng sambayan ng Pilipino nung panahon ni Tatay Digong. Ano nararamdaman nyo? Hinatid nyo ho siya sa Netherlands. Kayo, PNP, kayong naging kasangkapan. Yang namang base ng mga AFP, yung Villamor RB. Si AFP ho yan yan naman hong naging kasangkapan para mailipad si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung kanyang minahal na institusyon, alam niya, yan talaga kung gusto natin magkaroon ng matinong Pilipinas, yan dalawa na yan, dapat nagtutulungan di ba? Sorry. Ngayon, yung dalawang institusyon na to,
AFP, PNP, sila ho naghatid doon sa kanilang dating commander-in-chief. Palakpakan ho natin ang mga walang hiya at walang kwentang mga sundalo at pulis. Diba? Kailangan palakpakan yung mga walang yan. Yan. Magsama-sama kayo.